Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng kordero. Ang salita ng Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. "May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika, tingnan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Lunes po sa inyo and Happy Feast Day. Ngayon pong araw ang kapistahan po ni San Bartolome, Saint Bartholomew. And surprise, si Father Roy Belen po, no? Si Father Kevin muna ay nagapalit sa akin para magbigay ng paginilay ngayon pong araw na ito, kapistahan ni San Bartolome. Si San Bartolome po, gaya po ng ating narinig sa pagbasa kanina, no? Maybe you'd ask, wala naman sa Bible si San Bartolome, no? Siya po yung Nathaniel, no? Siya po yung pinuntahan ni Felipe para sabihin sa kanyang, nahanap na namin yung tinutukoy ni Moises, yung Mesiyas. At siya ay galing sa Nazaret. At ang reaksyon po nitong si Nathaniel, si Bartolome, ay meron bang magandang bagay o mabuting bagay na nagmumula dyan sa Nazaret? No? May bias na po itong si Nathaniel sa Nazaret. Kasi nga, hindi naman po kilala ang Nazaret, isa pong simpleng bayan, no? Siguro may mga hindi maganda pong karanasan itong si Nathaniel sa lugar na ito. Kaya po siguro, gayon na lamang ang kanyang nasabi nang sabihin sa kanya ni Felipe, yung Mesiyas, yung nakita nila na pinangako ni Moises ay taga Nazaret. Pero po ang sabi ni Felipe, halika, sunod ka sa akin, come
and see. Mga minamahal na kapatid, halimbawa lang po kung kayo ay nakadiscover po ng isang magandang lugar para kainan. Alam po ninyo, ako ay mahilig magbiyahe, nagmomotor po ako. Si Kuya Robert po yung cameraman po natin ngayon. Mahilig po magbiyahe. At halimbawa lang, may nakita kang isang lugar. Maganda yung lugar, may masarap na pagkain sa mong restaurant, maganda po yung view. At may kaibigan ka, yung sinabi, may nakita kong magandang lugar na kainan at pasyalan. Pero yung kaibigan mo ang sabi sa'yo, hindi naman. Alam ko yung lugar na yun. Wala maganda dyan, Ikaw ay makikipagdebate pa? Sabi, hindi, maganda. Ito yung review, Ito yung mga picture. Hindi po. The best way para makumbinsi yung taong ayaw maniwala ay hatakin mo na. Dalihin mo na. Iangkas mo na. O pag-drive mo na. O sumakay na kayo para puntahan yung lugar at ipakita. There is no best way but to make the person experience yung bagay na iyong sinasabi. Madalas tayo mga tao, pag may mga hindi nag-a-agree sa atin, ano po yung ating unang ginagawa? Ayan, debate. Usap, we argue, sagutan tayo. At minsan nakakalungkot, may personalan pa. Minsan, yan po ang paraan natin mga Katoliko para ikumbinsi yung ibang taong ayaw maniwala kay Kristo. Ayaw maniwala sa ating pananampalataya. Debate, we would quote sa Bible, ayon sa bersikulo, kapitulo, ayon kay Santo, gano'n, We keep on debating with people. Pero ang sabi dito, come and see. Ang kailangan lang naman mga minamahal na kapatid, makita nila si Jesus. Mailapit nila si Jesus sa taong ito. And Christ will do the rest. Sa Ebanghelyo, matapos pong madala ni Felipe, itong si Nathaniel kay Jesus, si Jesus na ang bahala. Maaring hindi po alam ni Nathaniel o ni Felipe yung lahat ng mga tanong itong si Nathaniel. Pero kanyang dinala si Nathaniel sa taong alam ang lahat, ang ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, more than debating to convince people, the best way is to be a witness. Yung ating pong buhay, yung ating halimbawa, na sana makita si Jesus sa ating pagkatao. At doon po nagsimulang magtanong at makumbinsi yung taong sa umpisa ayaw maniwala. They would ask, bakit parang masaya ka? Bakit kontento ka? Bakit parang ang payapa-yapa ng buhay mo? Kahit na may problema kayo naman. Meron kayo namang, minsan kulang kayo naman sa pera, pero masaya ka. Payapa ka. Ano ang meron ka na wala ako? And then you say, nasa akin si Kristo. Halika, tingnan mo, samahan mo ako, ipapakita ko sa iyo. Mga minamahal na kapatid, hindi po natin kailangang i-convince ang mga taong maniwala, kundi ang unang-unang kailangan natin gawin, ilapit sila kay Kristo. At si Jesus na ang bahala sa iba. God will take care of the rest. Hayaan niyo pong manalangin tayo ngayong sama-sama na nawa ang ating buhay, ang ating pagkatao, masili po, mamasdan, maranasan ng mga tao sa ating paligid ang Panginoong Jesucristo. Sa gayon, sila mismo ang babalik-balik at hahanap na ng kusa sa Panginoon. Panginoon, pinapanalangin po namin ang bawat isa na nawa kami naniniwala at nanalig sa iyo ay totoo ang aming buong pagkatao ay magpakita ng iyong presensya. Nawa, huwag lang kami magaling salita sa aming mga sinasabi. Kung hindi sana sa aming halimbawa at sa aming buong pagkatao, maranasan ang awa, ang pag-ibig ng Diyos. Ang presensya ng Diyos na kailanman ay nariyan at hindi nagpapabaya. Panginoon, nawa iyong buksan ang aming mga puso at manahan ka sa amin na sa lahat ng aming mga kasalamuha, ikaw ang maramdaman, ikaw ang marinig, ikaw ang makita. Kami nawa ay maging daan tungo sa iyo ng aming mga kapwa. Ito ay minihiling sa iyong ngalan, ikaw na buhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat at ingatan na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang pinagpala pong Lunes sa ating lahat.